eto pong si Senator Risa Hontiveros ay mayroon pong komento hingil po sa sinabi ni VP Inday Sara Duterte na kaya hindi siya makakapunta ng SONA mga kababayan dahil itatalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor. Ngayon kung titingnan nyo mga kababayan dito, ano ba yung sinasabi dito sa Abante? Abante TNT, tunay na tabloidista, yan po yung resibo natin at source po natin. Ngayon himayin po natin mga kababayan. Senator Hontiveros sa designated survivor remark ni VP Duterte, napaka-irresponsable. Bakit nasabing napaka-irresponsable mga kababayan? Eto, basahin po natin. Yan. Tinawag na napaka-irresponsable ni Senador Risa Hontiveros ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na makaraan niyang sabihing itinatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor sa hindi nito pagdalo sa State of the Nation Address o retong SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi pa dito, matatandaan na sa isang panayam nung Huwebes, Hulyo 11, inanunsyo ni Duterte na hindi siya dadalo sa SONA ni Marcos at itatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Ngayon, ano po yung sabi dito ni Senator Risa Hontiveros? Eto, basahin pa natin. Sa isang panayam nitong Sabado, Hulyo 13, sinabi ni Hontiveros na isang napakasamang biro ang binitawan ni Duterte kung ito man ay nagbibiro ng sabihin niya ang pahayag na ito. Kung biro man yan, ay napakasamang biro. Kasi ang ibig sabihin niyan, banta ba yan o kanino banta ba yan? Saan? Ani ni Hontiveros mga kababayan, napaka-irresponsible, reckless statement ng isang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa na dapat magbibigay ng magandang halimbawa ng respeto sa kapwa na katrabaho niya sa gobyerno at respeto sa isa pang pinakamahalagang gawain ng Kongreso taon-taon. Kaya napakasamang halimbawa talaga niyan, giit pa ni Hontiveros mga kababayan. Ngayon kung titingnan nyo, yan ba, nakakaisara ba ang katangian ng maayos at matuwid na pamumuno? Wala mga kababayan. Dahil kung makikita nyo, dun pa nga lang sa simpleng pagbibigay ng statement ng maayos na dahilan o katuwiran kung bakit hindi siya makakapunta mga kababayan dun sa SONA ni PBBM, hindi niya pa kayang gawin. Bagkos ang ginawa niya pa, talagang ipinakita niya sa mata ng publiko yung pasimpleng pabiro niyang sagot na may pabanta kung iisipin po natin mga kababayan. Hindi po yan salitain ng pangalawang pangulo ng ating bansa. Dahil kung makikita nyo, di ba nung panahon ni Duterte, kahit ginigipit ni Duterte sa mga budget, etong si BP Leni, mga kababayan, o etong si former BP Leni, anong ginagawa ni former BP Leni? Umaatin pa rin siya mga kababayan sa mga SONA nitong si Digong. Hindi siya lumiliban. Halos lahat ng SONA, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, naandudun po etong si Leni. Kaya nga nakakapagtaka, bakit pagdating dito kay Sara, bigla siyang nag-trantoms mga kababayan, nag-meltdown. Ika nga, na kung saan, simple lang naman yung sasabihin mo. Yung dahilan mo kung bakit hindi ka makakapunta sa SONA ni PBBM. Simple lang mga kababayan, kung may gagawin ba siya, magtatrabaho ba siya, kung may mahalagang trabaho ba siya. Pero anong ginawa niya mga kababayan? Ipinakita niya sa mata ng publiko yung kagustuhan niya na kung sakaling may mangyaring masama kay PBBM, wag naman sana, ma-occupy niya agad-agad yung posisyon ng ating presidente. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, ang isang tao pagka gustong-gusto ng kapangyarihan at ayaw umalis sa kapangyarihan, talagang gagawa ng paraan mga kababayan para ma-occupy yung kapangyarihan na hindi naman po ipinagkaloob sa kanya ng sambayan ng Pilipino. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, kung gusto ni Sara na maging presidente ng ating bansa, bakit hindi niya hintayin yung eleksyon? Bakit kailangan pa nilang gumawa ng kung ano-ano man ng mga pakulo mga kababayan para lamang po mapatalsik sa posisyon na itong si PBBM or mawala sa kanilang landas para ma-occupy nila yung posisyon na tinatamasa po nila? Ano po, alam niyo sa totoo lang, dapat ang iniisip ni VP Sara sa mga panahong ito ngayon makinig ng SONA ni PBBM at mag-isip siya ng mga idea kung paano siya makakapagtrabaho para matulungan yung ating presidente. Hindi mga kababayan, para hangarin na mawala yung ating presidente at italaga yung kanyang sarili bilang designated survivor na mag-o-occupy ng posisyon ng presidente kung sakali man
na mayroong hindi magandang mangyari dito. Wag naman sana. Ay Kuya Yime, galab shoutout, sabi dito, nasobrahan kakapanood ng Netflix. Kaya nga kita nyo ba may paulan-ulan moment pa? May paulan-ulan moment pa na kung saan dinamay pa yung mga PSG. Kung hindi ba namang KSP mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin dito pa sa isang balita na nakita din natin mga kababayan na kung saan supalpal siya at talagang masasabi natin na sapul po siya dito po kay Kiko Pangilinan mga kababayan dahil tinawag po siya ni Kiko Pangilinan na bida-bida. Ano po, dahil kung makikita nyo, di ba itinalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor na kung saan idinaan niya sa biro, pero kung ikaw ay may utak na Pilipino, alam mo na yung biro niya kalakip nun ay may pagbabanta mga kababayan na baka may mangyaring hindi maganda doon sa presidente at siya yung mag-o-occupy nung posisyon ng ating presidente. So ngayon panoorin naman natin etong video na nakita ko po kanina patungkol po mga kababayan dito sa designated survivor ni No Comment. Ano po ito, panoorin po natin. Sir, excuse me, may meeting pa po kayo. Tara na po. Teka muna, nanonood pa ako ng designated survivor May bida-bida rito. Sino po yung bida-bida, sir? Opo, man. Oh, sa Paul. Hindi ka ma-spoil. Kaya pala ako nagtataka mga kababayan. Sabi ko ba't headline si kanina mga tanghali. Sabi ko ba't headline na itong si Kiko Pangilinan. Bakit ikinokonek ito kay BP Inday Sara Duterte? Bakit nag-iiyakan yung mga DDS vlogger sa sinasabi nitong si Kiko Pangilinan? Yun pala mga kababayan, ang tinutukoy pala na bida-bida dito si Miss No Comment. Alam naman natin mga kababayan kung sino yung si Miss No Comment. Si BP Inday Sara Duterte yun mga kababayan. Ito, pagpatuloy pa natin. Sir, Ulitin pala muna natin. Isa pa. sir, excuse me, may meeting pa po kayo. Tara na po. Teka muna, nanonood pa ako ng designated survivor May bida-bida rito. Sino po yung bida-bida, sir? Opo, man. Nanood ka na lang para hindi ka ma-spoil. Yung mga dyan manood kayo ng designated survivor para mapanood nyo yung bida doon, yung bida-bida. Mga kababayan na nagtalaga sa kanyang sarili bilang designated survivor mga kababayan na mag-o-occupy sa posisyon ng presidente kung sakali na may mangyaring hindi maganda sa presidente ng isang bansa mga kababayan. So alam naman natin kung sino yung tinutukoy dito na No Comment na bida-bida. Si Sara Duterte na hindi makapaghintay ng eleksyon para makapag-occupy mga kababayan ng posisyon na inaasam-asam niya. Ngayon kung makikita nyo, talagang sapul na sapul sila dito sa sinabi nitong si Kiko Pangilinan na etong si Sara ay bida-bida. Ano po, alam nyo pagdating sa mga isyu ng bansa, no comment siya. Pero pagdating sa paghahangad na mapatalsik si PBBM at magkaroon mga kababayan ng posisyon, talagang may mga komento siya na pasimpleng patamat pahapyaw at pasaksak sa likod ng ating Pangulo. Ano po, ngayon kung mapapansin nyo, ang tawag sa mga taong ganyan, tama itong si Kiko Pangilinan mga kababayan, bida-bida. Ano po, trabaho po ng bida-bida na gumawa ng mga eksena para makakuha ng pansin sa publiko. Ano po, ngayon punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita natin mga kababayan. Eto maliwanag to. Ako may tanong lang naman ako dun sa mga senador na nagtatanggol kay Kibuloy nung pangapanahon na itong si Kibuloy ay iniimbitahan ng Senado. Nasa na yung mga senador na pumirma para wag ma-contempt etong si Kibuloy? Di ba dapat maingay kayo sa mga panahong ito ngayon? Na kung saan, tagang napakainit ng pangalan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero nakakapagtaka dito, bakit nag-iisa na lamang po ata mga kababayan etong si Mayor Basti Duterte na nagbibigay ng boses para ipagtanggol si Kibuloy na pugante na nagtatago sa kamay ng batas mga kababayan. Eto, basahin po natin. Etong nakita kong quote na kung saan mga kababayan, nasabi daw po ni Mayor Basti dito sa mga miyembro ng KOGC, anuman ang mangyari sa inyo, sasamahan ko kayo. Ganoon lang.
Kaya ngayon, manatili lang kayong matatag. Huwag masyadong mag-alala dahil alam ko naman na wala kayong ginawang mali. Wala naman talaga kayong ginawang mali. Ano naman ang mangyayari sa usapang ito? Alam naman nating pagdating sa dulo, pero naandito ako para sa inyo. Yan po yung sabi nitong si Mayor Baste. Ang nakakapagtaka lang kasi dito mga kababayan, nasa na yung mga senador na dapat magbibigay ng boses para ipagtanggol etong si Kibuloy? Ba't para atang naubos mga kababayan? Ba't parang atang etong si Senator Robin Padilla, Senator Bato, Senator Bongo at yung iba pa mga kababayan, wala nang boses para ipagtanggol etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya nga kung mapapansin nyo, etong si BP Inday Sara Duterte nung natanong siya about sa reward na nakapatong sa ulo nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy, ano yung sinabi ni BP Inday Sara Duterte mga kababayan? And karapatan naman ng gobyerno na magpatong sa ulo sa isang pugante. Ano po, at alam naman natin mga kababayan na doon pa lang sa statement ni Sara na yon, talagang nag-ilingan yung mga DD-set na taga-suporta nitong si Kibuloy. Ngayon kung mapapansin nyo, parang solo plate na lang ata etong si Mayor Baste na nagdadadaldal mga kababayan para ipagtanggol etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Nasaan na yung mga kasamahan mong senador? Ba't parang naubos ata kayo? Diba ang dami nyo nung unang umusbong etong issue nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy? Maraming tagapagtanggol ni Pastor pero parang nauubos na lang ata ngayon mga kababayan. Kasi nga naman, ang mga tao unti-unti na nilang naiintindihan na talagang dapat harapin ni Pastor sa lalo't madaling panahon yung mga reklamo laban po sa kanya. Yung mga accusation laban po sa kanya at wag niya pong baliwalain yun mga kababayan. Kasi taong bayan ang kalaban niya, hindi naman ang ating gobyerno. Kumbaga, nag-i-implement lang ang ating gobyerno at sinusundan yung kamay ng batas mga kababayan para mahuli sa lalo't madaling panahon etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya nga kung makikita ninyo, yung mga politiko, lalo na yung mga taong may pinag-aralan na sumusuporta dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy, nagmumukha kayong katawa-tawa at ewan. Kasi biruin nyo sa kakasuporta nyo sa isang puganting tao, sa kakasuporta nyo kay Pastor Apollo C. Kibuloy, hindi nyo nakikita na unti-unting nasisira yung mga pangalan ninyo sa publiko? Hindi ninyo nakikita na unti-unting nananawa ang mga tao sa inyo? Kasi nga, alam na mga tao at naiintindihan ng mga tao na talagang sobra na yung ginagawang pambabastos ni Kibuloy sa ating batas mga kababayan. Kaya dapat, sa lalo't madaling panahon, mahuli po talaga etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po ano po ang komento ninyo dyan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. At ngayon, punta naman po tayo dito pa sa isang topic na nakita po natin. Na kung saan mga kababayan, ang sabi naman dito, etong si Bato, ewan ko kung bitter ba to mga kababayan or talagang ayaw lang makinig ng katotohanan. Dahil mga kababayan, alam naman natin kung ano yung ginawa ni Bato kay PBBM. Ano po at kung ano yung ginawa ni Bato sa Congress para ipahiya ang ating presidente. Ngayon kung mapapansin nyo, natanong kasi etong si Senator Bato de la Rosa kung eto ba ay makakapunta sa zona ni PBBM at makakapanood doon at makikinig. Mga kababayan, ngayon, ayon dito sa Abante TNT Tunay na Tabloidista, eto daw yung sabi ni Bato. Basahin po natin. Sabi dito, Bato de la Rosa sa di pagdalo sa zona, masakit daw ang tuhod niya. Mga kababayan, kasi sabi dito, masakit ang tuhod ko eh. Yan yung sabi ni Bato. Ngayon, basahin natin yung article. Yan yung resibo natin mga kababayan May posibilidad umanong hindi makadalo si Senador Ronald Bato de la Rosa sa ikatlong State of the Nation Address zona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa iniinda nitong sakit ng tuhod. Sa panayam kay Bato sa Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5 ng News 5, naitanong ni Ted kung makakadalo ba siya sa zona sa Hulyo 22. Sabi po dito mga kababayan, eto daw yung sabi ni Bato. Titingnan ko, masakit yung tuhod ko eh. Titingnan ko kung makaka-attend ako. Ani ni Bato, sabay tawa daw mga kababayan. Naitanong din ni Ted kung totoo ba ito o nagbibiro lamang ang senador. Sabi dito mga kababayan, medyo seryoso kasi masakit yung tuhod ko. Baka hindi ako makalakad, lakad doon sa loob. Tingnan ko lang din tingnan ko kung hindi baka makaka-attend. Ani po nitong si Senator Bato
de la Rosa mga kababayan. Alam nyo, kung tutusin kahit hindi naman pumunta, etong si Senator Bato de la Rosa mga kababayan, wala naman pakialaman sa bayan ng Pilipino dyan. Kasi unang-una, hindi naman siya yung magbibigay ng speech na kailangan pakinggan ng ating mga kababayan, kung hindi ang presidente ng ating bansa. Hindi naman kasi yung talumpati ni Bato yung mahalaga doon. Or hindi naman yung presensya ni Bato yung mahalaga sa SONA. Kung hindi, yung sasabihin at mga plano ni PBBM para po sa mga susunod niya pang taon ng kanyang termino mga kababayan. Ngayon kung makikita nyo, kung dumalaw si Bato or hindi naman siya kawalan. Mga kababayan, ang kawalan dito kung hindi makakapunta ang presidente sa mismong SONA po niya. Pero pagka ganito lang nakatulad itong si Bato, hindi naman po siya kawalan. Dahil mga kababayan, pagdating ng 2025 election, alam natin kung saan ang patak nitong si Senator Bato de la Rosa. Alam natin kung saan yung diretsyo ng kanyang pangangampanya. Dahil hindi na po siya ulit makakaisa sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, ayaw na naming magtiwala at bumoto sa mga tao na ang pag-iimbestiga ay ibinabase sa dalawang butas ng puncher. Mga kababayan, at ayaw naming sumuporta at bumoto sa isang politiko na ikakatuwiran yung masakit na para hindi makapunta sa isang napakahalagang okasyon na kung saan may mapupulot siya at may matututunan siya na diskarte para gampanan yung kanyang trabaho as a senator. Mga kababayan, ano po kaya kayo? Mga kababayan, ano po ang opinion ninyo? Hingil po dito sa sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya makaka-attend ng SONA ni PBBM kasi nga masakit daw po yung kanyang tuhod at paa. Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. Mga kababayan, comment below na lamang po sa ating comment section kung ano po yung opinion ninyo sa mga topic na hinimay po natin.